Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin. Ngayon po guys is February 27, 2026 and nasa Pisces na po tayo. And tingnan po natin kung ano po ang pinaka-energy. So this is a general card reading, pwedeng mag-resonate, pwede pong hindi. Please comment down kung ano po yung nararamdaman po ninyo. If ever po, nandyan po ang phone number ko, description po ditong video kung gusto po nyo magpabook po ng private trading. But pasensya na po, ano lang po tayo, no? Tawag PM po kayo or at least PM muna po, and minsan po talaga po busy po ang schedule po natin. Alright, so Pisces, no? Yes, nasa Pisces tayo ngayon. Ang gagawin po natin guys, no? Tingnan natin kung ano po yung nangyari po ninyo ngayon. And balikan po natin yung immediate na nakaraan po ninyo. And maybe in the future, if tingnan po natin kung magbabago siya o hindi. And possible, kuha po tayo ng advice sa ibang tarot card po. Okay? Pisces, February 19 hanggang March 20. Ano po ang pinaka-energy ninyo ngayon? So, I will get 9 cards and tingnan natin kung ano po, no? So, ang sentro po ng card ninyo is Ace of Sword. So, marami po sa atin ang nag-iisip, no? Dalawa po actually ang ating Ace of Cups. So, dalawa po ang ating Ace cards, no? Ibig sabihin, ang Pentacles mo, Ace of Pentacles and Ace of Sword. And then, 5 ang direkta po niya, no? So, sa akin guys, no, here, lagi pong lumalabas po yung tinatawag po nating manggagamot or lumalabas po ang ating yung tinatawag po nating authority or something like may alam po sa spiritual. Siguro dahil po malapit na po ang tinatawag po natin na ano, no, yung Biyernes Santo, no? Mostly po sa lahat po ng mga manggagamot, sa mga nasa spiritual is busy po sila at this time, no? And for me, chill lang tayo guys, no? Hindi ako masyadong nakikipag-join po sa ganitong klaseng activity. Although ang sa akin buhay po ang aking Diyos at tama na po yung pagpako natin sa kanya. Anyway, this is Ace of Sword. So, it means to say na ikaw po, Pisces po sa ngayon, masyado po ikaw nag-iisip kung ano po ang pwede mong gawin. Although sabihin po natin may mga negative cards dito sa 9 mo, but right now is like nagpaplano ka kung ano po ang gusto mong gawin. And yung conscious mind, no, like pwede pong itong Ace of Pentacle. Actually, Ace of Pentacles is a very good card. Pwede po ito sa travel, no? Pwede po sa ibang bansa, pwede po lote, pwede pong, para sa akin ha, pwedeng may iniisip ka pong magkakaroon po ikaw ng lote or makakaalis ka po ng bansa or just in case po na nasa ibang bansa ka ngayon, parang you're in danger, no? I think parang nakikita ko dito na gusto mo pong umuwi kahit papano. And kaso lang hindi siya po pwede. Now kung alisin po natin yan, i-focus ko po siya dito, no? Pwedeng sabihin ko po guys na actually pwedeng gusto mong umuwi or mag-travel ka po kung nasaan ka nanggaling, sa probinsya po. Meron pong ikakasal po na part po ng pamilya, no? Or meron uuwi dyan kasi may ikakasal, no? So, may wedding po na mangyayari ang nakikita ko dito. Syempre, party po yan, no? And kuminsan po dito, alam mo na, no, may mga kuminsan sa mga handaan, after ng handaan, no, andyan na po yung minsan mag-aaway-away or magkaroon po ng tampuhan. But it's okay lang po, no, it's part, mostly kasi sa card mo is a good one, no. Maganda po ang card mo sa ngayon, as I said, no. Kung aalisin ko dito, so pwedeng sabihin po natin na gusto mong umalis. Gusto mong umalis at pupunta ka sa ibang bansa, ibang lugar, no? You are thinking kasi kung minsan naiisip mo na minsan may problema ka rin po or may hinahanakit ka po sa pamilya mo, no? And dito naman, yes, pwedeng kung halimbawa po kung nasaan ka man ngayon, may talaga pong may party po na mangyayari, may kasalan, party, and okay naman po, very good po siya, no? And dito naman, like for example, sabi ko nga sa inyo, minsan may regret ka sa family mo. That's why sometimes you wanna leave. Kumbaga gusto mong umalis na lang kaysa naman mananatili, may mga hinanakit ka sa iyong pamilya, no?
And lalo na po pagdating po diyan sa party-party na 'yan, parang kung minsan andiyan na po yung mga barkada, nandiyan na po yung mga dati mong mga kakilala or no, and yeah, sometimes po talaga pong, grabe din po 'no. Ako talaga pong makikita mo dito 'no, hinanakit po 'to sa pamilya 'no. And, let's see kung anong nangyari po sa'yo, in the past 'no, and bakit meron kang ganitong klaseng situation sa ngayon. Well, in the past po guys 'no, Pisces 'no, well dito kasi, actually pangalawang ano ko na 'to kanina, in-off ko lang po kasi parang hindi ko siya mapagtugma-tugma, but right now is like in the center sa card mo, ngayon, in the past 'no, parang you're struggling sa pera 'no, pera. And, parang kumbaga sa akin sawa ka na sa kahirapan. And sometimes minsan 'no, parang gusto mo na talagang give up, umalis, or sabihin natin na kung nasa ibang bansa ka gusto mong umuwi. And, papaano ka man po makakauwi is right now is like tied up, kumbaga hand-tied ka po, parang kulang ikaw sa budget 'no, kulang ikaw sa ano. And, sa ngayon ito po yung parang kumbaga sa akin kung nasa bahay ka man lang po, alam mo yung pera po natin 'no, parang hand to hand lang po 'no, kung ano yan maaabot sa atin mamaya wala na po 'no. And ito po yung lagi mong naisip na ano, na parang, yeah, wala kang magagawa in the past is in the past. And right now parang nagbago siya 'no, and, although sabihin natin na yes, mayroon siyang pera, meron kang pera, meron kang ano, and, alam mo guys 'no, parang may nakikita ako dito na more on ano, parang sa ngayon kasi may pera ka 'no, and since na nakapagtrabaho ka, nakaalis ka 'no, may pera ka po, and pero hindi maalis sa iyo ang hinanakit mo sa pamilya mo. Puwede ding sabihin natin 'yan, yung pamilya mo naghinanakit sa'yo dahil puro trabaho lang po ang iniisip mo. Well, ikaw po yung tao na gusto po talaga po na makaahon 'no, makaahon ka sa kahirapan 'no, and, kaso lang, itong iniwan mo lagi na lang po kasing wala silang pera, lagi pong naasa sa'yo. And, ito po ang minsan kung bakit regrets na meron kang hinanakit sa pamilya mo kasi grabe po ang trabaho mo pero sila hingi lang po ng hingi 'no, ikaw po yung trabaho mo halos bigay mo lang po, bigay, bigay, bigay lang po lahat ng pera 'no. And, I'm not blaming you guys kung sakaling mong may hinanakit ka, pero, panoorin ninyo aking mga video na about that. Actually kung isa ka pong OFW, actually guys 'no, natural lang na kung isa kang ina, magbibigay ka po ng, extra po na magbibigay ka po ng allowance sa mga anak mo kasi kailangan nga kaya nga umalis ka diyan, eh, kasi para makapagbigay ka. So, kung ang rason mo is, makapag-provide ka sa pamilya mo, darating ang panahon, sabihin natin 2 taon ang kontrata, eh, ang anak natin hindi pa makaka-graduate sa college kung maliliit pa sila. Sabihin po natin naaabot ka niyang 6 na taon, ang minsan ay iba talaga 10 taon. And actually, so ibig sabihin nun, monthly kayo nagbibigay nun. So ano po ba ang maiipon niyo pagdating ng panahon na uuwi ka? 'Di ba ninyo naisip yun 'no? 'Pag nauwi ka na naman po dito sa Pilipinas, and for how many years na wala ka po dito, so hindi ka po talaga sanay sa buhay namin 'no. And magugulat ka na lang kasi yung dating 40 ang kilo po ng, bigas, or sabihin natin 35, or kahit po sa sugar, ngayon po ma'am 70 na po, mag-100 na po 'no, ang bigas po natin ang mahal na. So ang sahod mo po na 20,000 noon, kasya 'yan, pero sa ngayon po talaga po ang hirap. So pagkakasyahin po natin kung anong meron. So sa akin, ang sagot po sa problema po na 'to is like sa dilema po na 'to, wag kayo po kasing, kumbaga sa akin, huwag ninyong iubos-ubos po ang bigay 'no. Dapat meron ka rin kasi hindi mo talaga actually obligasyon 'yan. Obligasyon 'yan ng asawa mo. And since na mag-asawa kayo, kaya nga tinatawag ko na mag-asawa para may katuwang ka. So, sa akin, yung bagang, bigyan mo rin siya ng responsibilidad na dapat ganito din, dapat ganyan, para yung kalahati ng sahod mo maiipon mo. And kapag naiipon mo, at least kahit papaano pag-uwi mo meron kang puwedeng simulan. 'No? Kasi ito masakit talaga ito 'no, masakit sa amin mga nanay, mga OFW na kumbaga sa akin 'pag alis mo, 5 yero ang limang pawid ng bubong mo is, pagbalik mo 5 pa rin 'no. And, it's just like hindi siya nagbago.
And ang masakit pa kasi nun kasi 10 taon mong pinapaaral yung mga anak mo, by the time po na hindi pa nga natapos ng college nag-asawa na. And hindi lang po yun 'no, actually so sa akin hindi sagot talaga po ang pumunta sa ibang bansa 'no. It's not an option pero kung nandiyan ka na po, pilitin mo po na magkaroon ka din po ng disiplina sa sarili mo. Kasi pagdating ng panahon po baka nga po, mas malala pa yung sitwasyon mo noon kaysa ngayon. And in fact pumunta ka po diyan para po kumita, hmm. Okey and tingnan natin in the future mo kung magbabago po siya 'no, Pisces. Okay, ang Pisces po natin, the Fool, may nakita po ako dito, yes, magbabago po 'no. Magkaroon ka po ng ano, magkaroon ka po ng although sabihin ko sa inyo guys 'no, I think, yung pamilya mo actually maaano po talaga 'to, in the future kung totoo yung sinabi ko sa'yo kanina kung nasa ibang bansa ka po, which is mostly sa ating mga magulang, sa ating mga nanay. And, pagdating talaga ng panahon po uuwi po kayong masasaktan 'no, so please wag naman po 'no. Now in the future makikita ko po na may mga pera ka din pong binitawan 'no, you're thinking na yes, mga pera sa mga anak mo, pangarap mo talaga is para sa mga anak mo na kahit papaano po 'no, yun lang ang iniisip mo 'no. Kung pinapaaral mo man yun mga anak mo, yun ay kasiyahan mo, which is also saludo po ako sa iyo mommy, daddy 'no. And, sa akin, parang kung ano man po yun 'no, yung bagang, ang idea mo is just like, magkaroon po sila kahit papaano ng magandang kinabukasan. Although sometimes magagalit ka, although sometimes parang mauwi po siya sa hinanakit, that's okay 'no. Lahat tayo ng dinadaanan. Yung mga pagsisikap natin, yung mga failures natin, yung mga hinanakit natin, andiyan yan lahat. Ay, confirm mo yan na lahat po siya nandiyan. Basta ang importante ba, you still on the ground ba? Yung bagang ano, yung bagang alam mo pa rin kung ano ka, saan ka nakatayo, ano po ang pupuwede mong gawin. And although sabihin natin na ano, minsan talaga po, sa tagal ng panahon kang naghintay 'no na makakauwi ka, makakatrabaho ka ta's gano'n lang ang abutin mo. Pero more on sa akin na it's a part of life. Kahit ano man ang profession mo, nag-abroad ka man o hindi, it's part of life na kung minsan, may mga anak tayo, obligasyon natin 'yan na buhayin, obligasyon po natin silang palakihin and hindi 'yan siya ako yeah, it's obligation mo pero I think it's a joy 'no, it's a joy sa ating mga magulang na yung mga anak natin makapag-provide tayo 'no. Ito naman kasi talaga ang gusto natin, eh, yung bang kahit papaano po makapagbigay po tayo ng something para sa mga anak po natin. And, yes, pero sa totoo lang is like kung tutuusin ko, I have marami ka kasing ano, plano 'no. Marami kang plano and also sabihin po natin na umaasa ka nga na tulungan ka ng mahal na ina, although sabihin natin kung minsan meron kang problema sa heart, medyo tumataas ang sugar mo, yes, pero it's okay. Ang sa akin po neto is as I said is a part of life 'no. And, yeah, wala akong makikita ditong ongoing. Yes, sabihin ko sa iyo na may okasyon kang nakikita 'no, nagtatrabaho ka para sa pamilya. And, you are very ano, kahit papaano po 'no, kahit actually guys 'no, yung sinasabi ko yung may kasalan na mangyari, okey naman ho. Masaya ka po, hindi never ka po na nag-ano ng saloobin mo na nililihim mo lang po ang kumbaga sa akin, eh, kung may nasasaktan ka man nililihim mo lang, hindi mo talaga pinapahalata na gano'n po ang nararamdaman mo. And, okey guys 'no, we po some advice. So etong mga pera po natin na inaasam, tingnan po natin kung ano po ang parating po. I will give the advice po sa isang tarot deck ko po 'no. Okay, Three of Sword and Three of ano, and, King of Cups. Well, eto guys 'no, Three of Sword which is actually parang kumbaga sa akin kung meron mang sakit o meron man pong ano, parehas lang po ang ano nito, parehas lang po ang energy nito. Kung meron kung masaktan ka man po in the future 'no, and although it's part of your ano, it's part of your, journey, may nakikita ko po dito is Three of Pentacles. Merong kumbaga, merong saya
merong ligaya, merong lungkot, meron ding ligaya in the future. And, nasa sa'yo yun kung papaano mo siya iha-handle kasi ikaw po ang magja-judge nun kung ano po ang dapat mong gawin. So, itong sinasabi ko sa iyo na may lungkot, may ligaya, na may saya, may mga problema, nasa sa'yo yun kung paano mo siya iha-handle 'no. Kung sakasakali man pong nasaktan ka and then, yeah, well, tanggapin mo kumbaga pero depende siya 'no, case to case po. Hindi naman po lahat ng Pisces ngayon talaga pong ito po mangyari po sa atin or sa inyo 'no. Ang sa akin lang konting ano lang po, konting tiis lang 'no, and alam ko nga right now is like kung minsan sumasakit po ang tagiliran niyo 'no, tumataas po ang sugar ninyo kung minsan. Minsan po parang palpitation 'no, may nakita po akong mga problema dito sa health pero actually more ang cards ninyo is okay. No? Okay, and, eto ang nakikita ko more and, more on, joy, saya, may hinihintay kang pera and, yeah, okay lang. Kayang-kaya mo po 'yan na kayang-kaya mo siyang dalhin po till the end. Okay, Pisces, thank you very much for watching. Maraming salamat po sa inyo and see you again next time po.